Alisin ko muna, no? Kanina pa naman ako nagsalamin eh. Oh. At syempre ho mga kababayan, pakisuportahan po yung Birahan PH, mga Boss Chipamo sir. Nandiyan si Boss Nyolo, nandiyan po si Takeru Miyamoto, nandiyan din po si Banat Boy mga kababayan. Nako, kapag ka po sapit nung bagong taon mga bossing, nako po, full force na po tayo diyan, wala nang absent, lahat po nakabalik na. At meron din tayong mga bagong host na ilalagay diyan sa Birahan PH. Kaya kung kayo ay hindi pa nakasubscribe diyan, pindutin niya na yung subscribe button. Nandiyan din si Ma'am Princess Paris. Pasensya na kung hindi ako madalas nanonood ng live sa replay. Pinapanood ko po. Salamat, madam. O game na ho mga kababayan. Nako, eto. O, si Ma'am Neng Gigi, nandiyan na. Si Leo, Glenn Tumala, nandiyan na din po. Ano ba umpisa natin? Ito, no? Merong sinasabi sa atin si dating Senador Antonio Trillanes kung talagang ayaw daw natin na ang umupo sa pagka-presidente ay lutang, tungaw at yung lulustay ng pera ng bayan, ay meron siyang payo sa atin. Kailangan daw magkapit-kapit tayo. Pula at pink. Oh, pula at pink. Ako, lagi ko sinasabi dati pa yan eh. Total naman, yung mga kakamping, yung mga, ayan, yung mga sumusuporta kaila Antonio Trillanes, kaila Senadora Risa Ontiveros, Leila de Lima, yung mga kakamping. Total naman, ito, nakikita nyo na ang ating Pangulo ay tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho kahit itong mga DDS ay patuloy siyang ini-interrupt at ginugulo. No, total, nakita na natin na ganyan. Sa susunod na eleksyon, magsama-sama na tayo, magtuluyan na tayong ganito ho, mga bossing Chipamo, sir. Bakit to? Kasi wala na eh. Kaya nga pilit nila kayong gustong makuha. Naalala nyo, si Sara Duterte, pumunta pa doon sa Naga para para makuha yung suporta ni Lenny. Para maging DDS kayo. Di ba? Kaya pinipilit nila kasi ubus na sila at wala nang mga nagsasasama at wala nang naniniwala sa kanila. Sabi ni Antonio Trillanes, Middle Forces, Marcos Black, kailangan magkaisa para di manalo Duterte Black sa 2028, Antonio Trillanes. Yan lang naman po talaga ang magiging susi. Talagang durog na durog ho yung mga yan, mga bossing. Yun nga lang, tama si Sir Glenn Tumala. Tama si Sir Leo. Kailangan muna nilang lagpasan yung impeachment, kailangan muna nilang lagpasan etong kasong plunder ng Vice Presidente. Mga bossing. Kapag nagkasama-sama talagang pula at pink sa 2028, like example na lang po, example mga kababayan. Presidente, Risa Ontiveros. Vice Presidente, sabihin na natin na si First Lady Lisa Marcos. Yung dalawang babae din na patatakbuhin nila, si Sara sa presidente tapos si Amy Marcos sa vice presidente sa 2020. Tataubo yun mga bossing. Bakit? Sila lang magbobotohan paano kapag tinoyo pa si Bongo? Pagka tinoyo pa si Bongo, mga kababayan, naku, malamang sa alamang mahahati lalo ang boto nila. Ambisyoso pa naman si Bongo na maging presidente. Robin Padilla din, nagpaparamdam. Pag daw siya naging presidente, milyonaryo daw tayong lahat. Nakita ko doon sa isang post, hindi ko lang sigurado kung talaga si Robin Padilla nagsabi na, pag ako nagpresidente, milyonaryo ang bawat Pilipino. Diyos ko po naman. Wala nga ginagawa sa Senado ngayon, tapos pagka-presidente pa, di natarantang talelong yun. Hindi po ba? Sila maghahatian ng boto. Hindi po kagaya tayo, full force mga bossing, pula at pink, yung ilan na ang kakamping ngayon. Nung mga huling eleksyon 15 million. Talagang hindi nagigiba at hindi naiiba po yung numero ng kakamping. 15 million. Ngayon baka 16 to 17 million na po yan. Unti-unti pong umaangat yung bilang ng kakamping. Tayo naman po dito mga kababayan, sabihin natin, 31 milyon ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Sige, sabihin na natin, Ito, exaggeration na ho ito. Sabihin na natin na sa 31 milyon ang bumaklas ay sabihin na natin 11 milyones. May 20 milyon. 20 plus 17, 18 milyones. 38 milyones ang posibleng makuha.
nung magiging kandidato ng gobyerno. Kung Risa Ontiveros tapos First Lady Lisa Marcos sa Vice President or vice versa, para magtuloy-tuloy lang po yung ganitong gobyerno, mga kababayan. Ay, naku po. Yung mga DDS na yan, mawawalan na yan ng pag-asa na yung kumbaga maghangad pa ng posisyon sa gobyerno. Kasi gising na ho tayong lahat, mga kababayan. Di ba Elvira Gutierrez at Alex, 43 like ko, Boss Mark, watching from Doha, Qatar, sabi. Nagbigay ng suwestyon si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV na kailangan daw magkaisa ng mga leader ng Middle Forces at Marcos base para masigurong hindi mananalo ang Duterte Bloc sa halalan. Kasi lalo na yung mga senador nila, pagka may mga nakakalusot pa dyan, magugulo lang naman yung mga lekat na yan eh. Wala naman po na itutulong sa bayan natin. Tingnan mo nga yung isang senador nila, si Bato de la Rosa, ang putek na yan. Nasaan? Nagtatago hanggang ngayon. O, di ba? Isang buwan na pinapasweldo ng mamamayang Pilipino si Bato de la Rosa, hanggang ngayon nagtatago, mga bossing. Siguro kailangan katukin na din natin si Senate President. Senate President, baka pwede aksyonan nyo na ito. Biruin mo si Bato, pinapalamon namin. Di ba? Pinapalamon nating mga Pilipino. Tapos hindi ginagawa yung trabaho. Saklap naman yung salitang pinapalamon. Yun naman talaga yun eh. Sweldo niya, saan galing? Sa mamamayang Pilipino. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Ayon sa naging panayam ng political analyst na si Richard Heydarian kay Trillanes na naka-live sa kanyang Facebook account nitong Biyernes, Disyembre 12, sinabi niyang nahahati ngayon sa 4 ang panig na political. Ako ang nakikita ko, 3. No? 3. Kape muna. Sarap, putik na yan. Sarap ng kape. 3. Unang hati, Duterte, mga DDS. Pangalawang hati, Pangulong Bongbong Marcos at government supporter. Pangatlong hati, yung kakamping. Oo nga, 4. Tama. Siguro ang sinasabi niya yung mga hindi makapag-decide. Siguro yun. 4. Pero yung 2, kitang-kita na po natin, mga bossing, talagang nagjo-join force na at hindi na mapipigilan eh. Kakamping at Pulaho. No, paano pa pag napasama pa sa atin yung mga hindi makapag-decide? Mas madali po na mapasama sa atin yung mga yan. Bakit to, mga bossing? Kasi dito, sa gobyerno, laging may ebidensya, laging may papeles, laging may dokumento. Hindi kagaya ng mga DDS, laway-laway lang. Di ba, Sir Eseng Mariano at Mercy Obien? The political train is divided into 4 blocks. The Duterte block, Marcos block, the Middle Forces, and the non-aligned, the people who are busy living life. Yun nga, no? Yun nga, yung Middle Forces, ano yung kakamping? No, ako yun yung sa akin divide ko is Duterte block, Marcos block, kakamping, tapos yung mga non-aligned o yung mga hindi makapag-decide kung saan sila. Yun, madali lang mapasama yun. Tapos tinoyo pa si Robin Padilla. Tatakbo ako pagka-presidente. Si Bongo, tinoyo. Patatakbo ako pagka-presidente. Laglag na. Yung kakapiranggot na boto ng mga DDS, hiwa-hiwalay na yan. Meron boboto kay Robin Padilla. Yung mga anga-anga. Meron boboto kay Sara Duterte. Yung mga aanga-anga din. Meron boboto kay Bongo. Pagka-president, mga aanga-anga din. Mark, bakit lahat aanga-anga? Aanga-anga naman lahat ng mga DDS eh. Hiniwa-hiwalay ko pa, Hiniwa-hiwalay ko pa, aanga-anga naman lahat. Dapat sinabi ko, lahat ng boboto sa kanila, aanga-anga. Di ba?